numero 1 radyo para sa kamalayan ng masang Pilipino. Arriba! Arriba! Bagong-bagong balita ang dala sa masa. 102.5 sa inyong mga radyo. Lalaban sa katotohanan. Maglilingkod para sa sambayanan. Balitang walang tinatalikuran, unang-una ka sa balita. Serbisyong totoo, Super 4! Magandang umaga, Pilipinas. Maayong buntag, syudad ng Bisi. Ako ang inyong lingkod masa, Chloe Mendoza. Sara Jane Colasito para sa katotohanan. At ako naman ang iyong kabalitaan, Jasmine Abel. Ito ang Super 4! Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Protesta kontra sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program nagpapatuloy. pinakamataas na temperatura ngayong 2024, pumalo sa 40 degrees Celsius. Sikretong kasunduan umano ni Duterte sa China gustong imbestigahan ng Kamara. Mga LGU sa Metro Manila handa na sa pinaagang oras ng trabaho. Batang nahulog sa kondo sa Cebu, naiwan ng inang bumibili ng kape. Una sa balita, Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa publiko na magtiyaga muna habang gumugulong pa ang proyekto na inaasahang magpapagaan sa trapiko sa Metro Manila. Para sa mga detalye, nandito si Jasmine Abella. Umapila si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na matyaga muna dahil tiyak na umanong magiging maayos rin ang lagay ng trapiko sa Metro Manila sandaling matapos ang kanilang mga inilatag na plano at proyekto. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na hindi agad-agad na malulutas sa mga problema sa trapiko. Aniya, sa kabila ng pagtatayo ng tulay, kalsada, train system at iba pang infrastruktura para sa transportasyon, patuloy naman ang paglaki ng populasyon at pagdami ng sasakyan sa Metro Manila. Bilang tugon, kasama umano sa plano ng pagdevelop sa mga karating probinsya tulad ng Bulacan, Pampanga at Laguna upang mas kumalat ang oportunidad at mailipat doon ng manggagawa na nasa Metro Manila. Bukod dito, dapat magkaroon ng disiplina ang mga motorista sa ating mga kalsada. Jasmine Abella, nagbabalita. Sa ibang balita, malakihang dagdag presyo ng mga produktong petrolyo inaasahang ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa ika-9 ng Abril. Para sa ibang mga detalye, nandito si Chloe Mendoza. Batay sa pagtaya ng kumpanyang Bureau Oil, maglalaro sa 1 peso at 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Sa pinakahuling monitoring ng Department of Energy, 8 pesos and 20 centavos na kabuo ang nadagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina simula ng mag-umpisa ang taon, habang 4 pesos and 50 centavos naman sa kada litro ng diesel. Chloe Nicole, nagbabalita. Manatiling nakaantabay at nagbabalik ang Super 4! Nagbabago na ang katawan natin at age of 50 plus. Pag what we love stay the same. Buti may Centrum Silver Advance. With nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong sa sharp memory. Tulong para matatag ang puso. Tulong for strong immunity. Walang iwanan pag pinagkakatiwalaan. Para feeling. Mag-Centrum Silver Advance. Arriba! Nagbabalik ang Super 4. Balitang sports. Hindi makakalaban ang Filipino boxing icon Manny Pacquiao sa 2024 Paris Olympics. Para sa ibang detalye, narito si Gabriel Escanio. Batay sa sulat na ipinadala ng International Olympic Committee sa Philippine Olympic Committee, hindi na pwede si Pacquiao dahil lagpas siya sa age limit. Iginit rin ng IOC na 40 years old pababa lamang ang mga atletang pwedeng lumahok sa Olympics. Ngunit 45 years old na si Pacquiao.
Bukod sa edad, hindi rin daw siya qualify sa universality place na ibinibigay sa mga atletang hindi dumaan sa qualifiers. Sa ilalim ng universality rules, papayagan lumahok ang ilang atleta sa individual sports kung sa nakaraang Olympics ay hindi lumagpas sa 8 ang pinadalang atleta ng bansa sa individual events. Wala pang reaksyon si Pacquiao sa desisyon ng IOC. Nanatiling kampiyon naman ang mga estudyanteng malalaro ng Humanities and Social Science sa larong basketball sa ginanap na intramurals sa Our Lady of Fatima Valenzuela campus nitong Abril. Para sa ibang detalye, narito si Ranel Cristobal. Ikalabing dalawa ng Abril na magwagi ang Yung Strand laban sa ABM Strand na siyang nagpapasok sa kanila sa championship round. Makalipas ang 3 araw, ikalabing 5 ng Abril ay naganap naman ang championship round sa pagitan ng Central at Yums na naging mahirap ang laban sapagkat ang puntos ay hindi magkalayo ang agwat. Ngunit porsigido ang mga malalaro ng Yums na iuwi ang kampiyon. Masayang isinigaw ng mga Humanista ang kanilang chant na "Let's go Humanista, atin ang corona!" Nang matapos ang laro sa puntos na 91-88, nang ibabaw ang Humanista Pride nang masungkit muli ng Yums basketball team ang titulong kampiyon ngayong taon. Arriba! Nagbabalik ang Super OA sa Super 4. Oops, pero teka muna. Bago tayo magsimula, ako nga po pala ang Super OA ng QC, Ann Valerie. Pero huy, sandali. Ako nga pala ang OA kung mag-huy sa Super OA. Salina B. At ako naman ang inyong lingkod na super OA maging nonchalant, Eliza Jane Marin. Halos na LSS tayo sa chant ng mga humanista noong intramurals, Kaya nga partner, sabi nga dito sa patok na Olfu NGL, Arriba Longganisa. Kaloka, grabe. Hindi naman papatalo ang mga semista. Ito sabi sa NGL. Step na feeling taga USTE. Go Step! Go Step! Go, go, go! Kaloka, parang UST nga. Sabi pa ng isang anonymous, yung mga ABM hampasin daw ng calcu yung STEM. Nangihiram nga lang kayo ng cycle. Ate, kung naalala mo ba yung tatlong slayer ng Yums? Literal na pupunta talaga sila sa gitna ng court. Kaya ito, merong nag-NGL sa kanila. Sabi dito, talo man ng Yums, di nyo pa rin kerit tapatan ang chant at yung tatlong slayer ng mga bating ng intrams. Grabe naman slayer naman silang tatlo. Tinas talaga yung bandera ng mga humanista. Grabe yung kalog, napaka-eksena. Hala ang sismars mo sa NGL na ito, madam. Sabi ni Anon, shit, nagagalit mga future manager ng McDo. Tama na guys. Ang OA, grabe. Sabi pa ng isang anonymous, puksaan ng Humes at ABM sa Saturday. Basketball naman. Ha, sino kaya unang uuwi? Grabe si Anon dito Well, sabi nga sa chant ng mga Humes, let's go Humanista, ati ng corona. Congratulations Humes, hindi kayo masasampal ng calcu. Kemi, eksena! Ito nga ang sabi ng isa. Halata sa mga YUM student, hindi alam ang sportsmanship. Kung talo na, tanggapin na agad and move forward. Support both na lang sa dalawang strand na natira. Hindi yung ang daming sinasabi para lang mag-away. True lala, Ma'am Shiko. I agree. I surrender. Huy! Sana ayun nga, walang ma-offend sa mga ganitong klaseng kalokohan na confession dito sa Olfu NGL. And also, dapat alam din talaga natin yung boundaries natin or yung limitations natin when it comes to jokes. Congratulations everyone na pastime user ABM. Sabi nga, if you can't accept lose, you can't win. Arriba! Arriba! Super 4! Maraming salamat sa mga nakinig at patuloy na sumusuporta sa aming radyo. Pinagkakatiwalaan. Walang inuurungan. Ito ang Super 4!